7:45 p.m., January 10, 25, Urbanized Part 2. Evening, this is Mamar ni Vlog. Wala na ako gitarong ug mix. Nagpaluto ko. Okay? Nigahi ang kanon. Ganyan naman ako kuha ang kanon good. Sabihin natin mga 20 minutes ago. Naghukam na kanon 20 minutes ago. 20. Six kutsara kanon. 6 kutsara kanto na lang ito pwede siya right.
7 kabuk tinidor. Pag-usapan natin ang isang roadstar na pinagsagang bilang the Emperor of Asian Box Office. Totoo pa lang naging na siya kaya sumasakay sa subway at kumakain sa mga street foods. At sabihan natin ka ang mga milyon-milyong pinita niya sa pagkakulikula. Kaya alam, siguro yung panoorin ng dulo para malang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy ka lang ay siguro yung nakapag-subscribe. Isa kutsara. Dahil marami tayong aalamin kwento na kapupulitan mo ng araw sa channel na ito. Alam niyo ba mga kaalam na ayon sa isang opisyal na datos, ilang libong tao sa buong mundo ang umaabot sa $1 bilyon o mahigit kumulang 37 billion pesos ang kanilang 5 kabuk tilap. mapapansin din natin na marami sa mayayamang tao na ito ang nasa bahagi lagi ng kapangagan dahil paliwagdanan ng media ang umaaligid sa kanila at dahil dito maraming tao na sa bayan hindi pa sa social class ang sigurado na ang mga mayayaman ay siyang mapilit na sila kailangan mga tao na maaari ng bigay ngunit hindi sa ang pag-aalaman na may pagkakatawa rin sa mga mayayaman sa mga ordinaryong tao. Meron mga mayayaman na pumibili pa rin ng mga damit o bag sa ukay-ukay o mga furnitures o progress na second Ipalit ko ani sa Gmall. Walay tulo ka color blue nga ballpen. Itong istorya na ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa isang tao na sikat na kanya sa pelikula na pinagbigahan kung ginawa niya. Inakit kay June. Isa siyang actor na naging kilala dahil sa mga famous role niya sa mga Alam mo sana akong siling fan. sa Killer, Hard Boiled, The Action Tiger, Killer Dragon, sa Alpine, at marami pang iba. Habang ang kanyang mga kasamahan ay nabubuhay ng magagawang buhay na puno ng kakayahan. Ang lalaking ito ay nagawang sorpresahin ang buong mundo. Ngunit bago ko sabihin sa inyo kung bakit, kilalanin muna natin siya. Si Joe ay pinanganak sa isang maliit na isla sa Lama, Hong Kong. Isang napakamahirap na pamilya ng mga magsasaka ang pinagmula ni Joe. Sila ay nagkaroon ng isang 1, simple at pangkaraniwang 2, pagkabata. Mula sa 3, murang edad, si Joe ay kailangan bumangon sa pagsikat ng araw at 4, papakainin ang 5, mga hayop at 6, pagkatapos ay pumunta sa palengke upang matulungan ng kanyang ina 7, na makapagbenta 8, ng mga pai. 9, Pagkatapos, 10, saka siya magmamadaling pumasok sa 11, paaralan. At 12, kahit na matapos na ang 13, kanyang klase, wala 14, siyang oras maglaro. 15, Dahil kailangan niyang bumalik sa 16, trabaho. Tulad ng nakikita mong buhay niya, ay hindi na iba mula sa 19, milyong iba pang 20, mga ordinaryong lalaki. 21, Subalit hindi ito nagtagal dahil noong 22, 1968, lumipat ang 23, pamilya Joe sa 24, ng Hong Kong at 25, hanap ng isang 26, mas maayos na 27, pamumuhay. Dahil dito 28, kailangan ng pamilya niya ng 29, maraming pera 30, upang manirahan sa 31, lungsod. Ang pamilya Joe ay 32, nakaparaos, ngunit yun 33, lang ay walang silang 34, sapat na pera 35, upang magrenta ng 36, isang maliit na silid. 37, Kaya 38, ganito na hindi kaya ng kanyang mga 39, magulang ang ganong 40, sitwasyon. Kaya 41, kinakailangan ni Joe 42, na mag-drop out sa paaralan na sa 43, edad na 17 at 44, magsimula na lamang maghanap ng 45, trabaho sa oras na 46, iyon. Walang idea si 47, Joe kung ano ang gusto niyang 48, gawin. Sa loob 49, lamang ng isang taon, nagawa niyang subukan 50, ang iba't ibang uri 51, ng trabaho. Katulad ng 52, pagiging 53, delivery boy, salesman, 54, carpintero, 55, pagkakargador. 56, Gayunpaman, sinabi niya sa 57, kanyang sarili na hindi 58, siya susuko 59, dahil para sa kanya may mas malapang parating. 60, At pinakasorpresa, 61, 62, paano nga ba 63, nakuha ng isang ordinaryong lalaki 64, mula sa isang maliit na 65, pamilya na Latino 66, ay naging isang 67, misyonaryo? Ayon kay Joe, 68, may isang araw na 69, naghahanap siya ng trabaho sa 70, isang job advertisement 71, at nahanap niya ang TVB Channel's casting call. Noong 72, una raw ay 73, nag-aalala pa siya 74, at napaisip 75, niya pa na babaliw na siya 76, dahil sino nga ba naman ang 77, makakaakala na ang isang 78, katulad niya nakakaumpilang ang alam sa 79, telebisyon ay magiging isang sikat na aktor. Ayon pa sa kanya, may mga oras na maraming tao ang dumidiscourage at sinasabi na maghanap siya ng totoong trabaho dahil 80, wala naman siya plus karanasan sa 181. pagkape. Ngunit
Ngunit sa kabila nito, mas pinili ni Joe na magpatuloy sa audition at sa napakagandang pagkakataon. One, Siya ay napili ng two, casting director sa 3, higit na 100 4, tao na nag-audition. 5, Siyempre, 6, hindi naging maayos ang mga 7, bagay sa una. 8, Ito ay nakamit ni Joe 9, ng may maraming mga pagsisikap at oras upang makamit ang bagay na 10, mayroon. 11, Sinabi rin ni Joe 12, na isa sa mga dahilan ng 13, kanyang 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 plus 181. Na kung saan hindi mo kailangan kumita ng pera to spend your life as a carefree at down-to-earth na tao. Hindi may tatago na si Joe ay isa sa mga kilala at tinitingala ng representative ng Asian actor sa Hollywood. Siya ay pinansagan bilang naging Emperor of Asian Box Office sa Hong Kong. Sinusuportahan ng asawa ni Joe ang kanyang lifestyle nang hindi hiningi ang mamahaling bagay sa loob ng higit 20 taon tulad ng paggamit ni Joe ng pagpupulong sa okasyon. Balik na niya guys. Okay, take a break vlog. Take a show. 7 8 p.m.